mula sa TV5 Media Center Reliant. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang 28th KBP Golden Dove Awards Best TV Newscast. Frontline Pilipinas. Ginang na nagkakalat daw ng chismis, sinaksak ng kanyang bayaw. Matapos mag-solo flight sa kamera, VP Sara, kinanti na naman si PBBM tungkol sa flood control scandal. Hindi niya alam kung anong gagawin at masyado siyang mabagal. Si Congressman Barzaga naman, seryoso sa target na palitan niya si Speaker Martin Romualdez. We're getting the numbers. We have 1 now, 2 maybe, if we're lucky. Pero marami kayo. We will win. Sesyon ng Kamara, maagang tinapos dahil magkakapalitan na ng liderato. Mga nagsuswimming, inano ng rumaragas ang ilog sa Davao City. 5 ang patay. Low pressure areas silangan ng Quezon, naging ganap ng bagyo. Posible mag-landfall bukas sa probinsya ng Isabela o Aurora. Eto na nga. Tambalang Gabby and Charlie na magpapakinig sa kapatid serye na para sa isa't isa, makiki-frontline live. Mag-isang umarap si Vice President Sara Duterte sa Kamara para depensahan ang panukalang pondo ng kanyang opisina. Pero hindi pa rin niya dinetalye ang tungkol sa confidential funds. Bagamat nagpaliwanag naman ang bise tungkol sa kanyang mga biyahe sa abroad. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Pasado alas 9 ng umaga, dumating si Vice President Sara Duterte sa Kamara para ipresenta ang panukalang 902.8 million pesos na budget ng OVP para sa 2026. Kapansin-pansing mag-isa lang ang bise, walang kasama ni Undersecretary o Assistant Secretary. Pagkapresenta ng pondo, agad nagmosyon si Davao City Representative Isidro Ungab ng parliamentary courtesy para hindi na busisiin ang budget line by line. Pero mismong si VP Sara ang nag-waive nito. Yes, I waive the privilege. Isa sa mga binusisi ang sunod-sunod na foreign travels ng bise mula 2024 hanggang 2025. Nagpunta siya sa Germany, Denmark, Japan, Hong Kong, Netherlands, Qatar, Australia, South Korea, France, Belgium at iba pa. Tinanong yan ni Kabataan Party List Representative Rene Co kay VP Sara. Pero ang bise, abay, nagtanong din pabalik. Paano po pinopondohan yung pagpunta, flight and accommodations ng staff and security ng OVP? Madam Chair, may I be allowed to ask a question? Magpinsan po ba si Congressman ko ngayon tsaka si Zaldi ko? Mr. Chair, I can answer. Are they relatives? I have no familiar relation po to Zaldico or to Representative Zaldico or any of their relatives po. Lumabas na 7.4 million pesos ang nagastos para sa security at personnel galing sa public funds. Paglilinaw ni VP Sara, No public funds were used for all my travels. bukod dyan, tinalakay din ang 73 million pesos na confidential funds noong 2022 na may notice of disallowance mula COA. Wala raw accomplishment reports na ipakita or sinubmit ang Office of the Vice President para dito. Ano na po ang status ng notice of disallowance na ito? I suggest that the congressman ask this during the hearing of the Commission on Audit. Naisalpak din ang tungkol sa mga nakatanggap ng confidential funds gaya ni na Mary Grace Piatos, Miggy Mango, Xiaomi Ocho at iba pang recipients na walang birth record sa Philippine Statistics Authority. Sagot ng bise, This is the subject of an impeachment trial. And I would not like to discuss the defense for the impeachment trial. I would just like to note na wala pong impeachment trial sa kasalukuyan, Madam Chair. In fact, it is archived in the Senate. Sa isang punto, nagkainitan sina Congressman Antonio Tino at ang anak ni Senator Rodante Marcoleta na si Congressman Paulo dahil sa tinatanong sa bise. I thought we're going to accord institutional courtesy to the Office of the Vice President. Bakit po natin binabanatan? Bakit natin tatanungin? Wala pong binabanatan dito. Binabanatan. Nagtatanong lang po tayo rito at lihitimo naman po ang mga tanong.
Sa huli, inalis sa record ang salitang binabanatan. Sabi naman ni VP Sara sa panayam matapos ang budget hearing. Banat yun. Banat talaga yun. Maganda lang magsalita. Makalipas ang higit 1 oras, tinapos ang deliberasyon ng budget ng OVP. Sunod na itong isasalang sa plenaryo. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez. News 5. Inanod ng rumaragasang tubig ang 8 residenteng naliligo sa ilog sa Davao City. 5 sa kanila bangkay na nang matagpuan habang 3 pa ang nawawala. Ania sa Frontline sa balita, si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Nagmamadaling umahon ang mga residenteng ito sa mini Asik-Asik Falls sa Talomo River sa Barangay Carmen sa Davao City. Bigla kasing tumaas at rumagasa ang tubig doon. Ang isang lalaki muntik pang anurin. Mabuti na lang agad siyang nahawakan ng kanyang kasama. Pero ang isa pang binatilyo, tuluyan ang tinangay ng tubig. Ang isang grupo naman na-trap din kaya tumuntong na lang sa malaking bato para di maanod. Ayon sa Davao City Police, 8 tao ang tinangay ng tubig. 5 bangkay ang natagpuan nung araw ding iyon, kabilang na ang 3 minor de edad na 11, 12 at 13 years old. Pinaghahanap pa ang 3 nawawala. Pero pansamantalang itinigil ang search and retrieval dahil sa masamang panahon. Ayon sa barangay, hindi naman umuulan nang mangyari ang insidente. Pero bigla na lang tumaas ang tubig mula sa ilog. Nung time na yun is wala kasing ulan dito, so siguro kampante sila. 2022 pa lang daw idiniklara na ng Mines and Geosciences Bureau Davao na isang danger zone ang lugar. Landslide prone kasi ito lalo na kung malakas ang ulan. Yun nga lang, meron pa ring mga residente na naliligo rito. Sa ngayon, mas pinahihigpitan pa ang pagbabantay sa lugar. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5, Mindanao. Weather update tayo mga kapatid, naging bagyo na nga yung binabantayan nating low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, yung nandito banda sa silangang bahagi ng Central Luzon. Ito po ay nabigyan ng local name na Mirasol. Ang bagyong Mirasol po ay huling namataan ng Pag-asa sa lying around 210 kilometers east-northeast ng Infanta, Quezon. Nandito po yan sa dagat. Although nasa dagat, yung kanyang kaulapan ay nagpapaulan na po sa ilang bahagi ng ating bansa, particularly sa eastern section ng Luzon. Ito po ay kumikilos pa-northwestward sa bilis na 25 kilometers per hour nga patungo dito sa ating landmass sa northern Luzon. Ang bagyong Mirasol po ay nasa tropical depression category na may taglay na lakas na hangin na umabot sa 55 kilometers per hour at minsan may mga pagbugsong umabot sa 70 kilometers per hour. Ang bagyong Mirasol at ang ating habagat ang nagpapaulan po sa ilang bahagi ng ating bansa. Samantalang yung low pressure area dyan sa may West Philippine Sea ay posible nang makalabas ngayong hapon hanggang gabi dito po sa ating PAR at wala na po yung magiging direktang epekto sa atin. Itong ang bagyong Mirasol ay kumikilos paitaas patungo dito sa Northern Luzon. Pinakamalapit po yan sa ating landmass or kalupaan mamayang madaling araw at tatawid yan bukas ng umaga dito sa hilagang bahagi ng Luzon. Posible po yan sumayad or maglandfall dito po sa area ng Isabela or sa itaas na bahagi ng Aurora. Ito nga po itatawid patungo dito sa may ibabang bahagi ng Taiwan at posibleng sa darating na Thursday, yan po ay makalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Kasabay po ng pagtawid yan po ay direktang makakaapekto sa malaking bahagi ng Northern Luzon at magdadala rin po yan ng malalakas na bugso ng hangin. Sa katunayan, nakataas po ang tropical cyclone wind signal number 1 ng Pag-asa sa malaking bahagi ng Northern Luzon. Sa ngayon, yung concentration ng ating malalakas na pag-ulan na maaaring idulot ng bagyong Mirasol ay nandito po sa silangang bahagi ng Northern Luzon. Kasama po dyan ang mga areas ng Isabela at Cagayan. Kasama na rin po dyan itong eastern section ng Central Luzon ang Aurora. Bukas, habang tumatawid po ang bagyong Mirasol, mas madadagdagan naman yung ating mga pag-ulan dito po sa mga areas ng Abra, Apayao, kasama na po dyan ang Ilocos Region, maging dito sa extreme Northern Luzon. Samantalang, ang natitirang bahagi ng Northern Luzon, Central Luzon, kasama na po dyan ang Calabarzon at Mimaropa, maging dito sa Western Visayas, kasama na rin po dyan ang Zamboanga Peninsula. Medyo mataas po ang ating tsansa ng pag-ulan dulot ng epekto ng itong ating binabantayan low pressure area at ng habagat o southwest monsoon. Dito sa Metro Manila, kagaya kaninang umaga, nagpapakita naman po yung ating araw pero mas maula po ang ating panahon kaysa nakasanayan at again, mataas po ang ating tsansa ng pag-ulan at thunderstorms. Anumang oras po yan sa maghapon at mas particular po tayo dyan tuwing tumasapit ang hapon at gabi. Kaya again, sa mga lalabas po ng bahay at may lakad bukas,
ugaliin pa rin po natin ang pagdadala ng payong. Although malayo sa atin itong binabantayan nating low pressure area. At yan muna latest sa ating lagay ng panahon. Muli ako po ang inyong weather frontliner, Alvin Pura. Lagi may panahon para sa'yo. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga may init na showbiz balita ngayong Martes. Mula sa pagiging contract, on to her next assignment na ang aktres na si Maris Racal. Sir! Patrolwoman Paula Garcia, reporting for duty, sir. Bago pa man nagsimula ang kanyang police duty, sumasabak na si Ponggay sa mga masasamang loob sa Purok, Marilag. Sabi nga niya, para sa bayan at sa mga walang boses, kaya siya nagpulis. Sa unang araw naman ng kanyang pagkapulis, mapapasabak agad si Ponggay sa bakbakan. Abangan ang mga maaaksyong eksena ni Ponggay sa FPJ's Batang Quiapo, gabi-gabi sa Todo Max Primetime 5. Susunod, rip-rap ng isang flood control project sa Cebu City gumuho dahil tinipid umano sa bakal at semento. Cavite Congressman Kiko Barzaga desididong maging House Speaker kapalit ni Congressman Martin Romualdez. At alas Pilipinas, must-win mode para sa tsansang umante sa next round ng PIVB World Championship. Abangan ng lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nababahala ang mga residente sa Cebu City matapos gumuho ang REPRAP na dapat magpoprotekta sa kanila tuwing umaapaw ang katabing ilog. Ayon sa LGU, substandard ang proyekto na pinondohan pa naman ng 70 million pesos. Naasa frontlining balita si John Narua ng News 5 Visayas. Gumuho ang bahagi ng riprap ng flood control project na ito sa Budlaan, Cebu City. Yan matapos ang sunod-sunod na pag-ulan at matinding ragasan ng tubig sa ilog. Nadiskubre ng lokal na pamahalaan na substandard ng ginamit na materyales sa proyekto. Wala raw sapat na mga bakal at semento na magdidikit sa pinagpatong-patong na bato. Nangangamba ngayon ang nasa 500 residenteng nakatira malapit sa ilog. Nitong Agosto nga raw, isang bahay na ang inanod ng baha. Pag bumabaha dito, lalo na kung umaga, di talaga makakapasok sa eskwela. Hindi kasi kami makakatawid. Nananawagan nga ako sa gobyerno na sana madaliin nila yung pagsasaayos dito eh. Wala kasi kaming ibang madaanan. Napag-alamang proyekto ito ng DPWH at pinunduhan ng 70 million pesos. 2020 ito sinimulan at tatapos sa loob ng isang taon. Aminado ang barangay na hindi pulido ang pagkakagawa ng riprap. Pati ang alkalde na nag-inspeksyon din sa lugar. Di tama yung pagkakagawa dahil nakita natin yung ilog. Yung lupa, unti-unting gumuguho. Yung mga bahay doon, eventually, mahuhulog yun. Sinubukan naming hinga ng pahayag ang DPWH Cebu City District Engineering Office pero wala pa silang tugon. Ayon sa barangay, nangako ang DPWH na susuriin ang proyekto. Sa kabila ng pangamba, wala pa raw planong lumikas sa mga residente. Nagbabalita mula sa Frontline. John Narua, News 5, Visayas! Kailangan ng manalo ng Alas Pilipinas sa kanilang game ngayong araw para manatili sa FIVB World Championship. Para sa iba pang update live mula sa MOA Arena, nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Ian, sino na ang lamang?
Denise, panibagong hamon na naman nga ang kinakaharap ng ating koponan na Alas Pilipinas. This time around, kontra yan sa Egypt. Ngayon sa Day 5 ng FIVB Men's Volleyball World Championship dito sa MOA Arena. At kagaya nga ng nabanggit natin, must-win mode na yan at lamang po ang ating koponan. Patapos nilang makuha ang first set, 29-27. Must-win mode na nga ang mga pambato natin ngayong gabi dahil matatandaan na galing sila sa pagkatalo sa kamay ng Tunisia noong nakaraang opening game noong Biyernes. Gigil na makabawi ang returning team captain ng Alas na si Brian Bagunas. Ginulat ni Bagunas ang lahat matapos magpakawala ng 23 big points sa kanilang nakaraang laro. Sa kabilang banda naman, target ng Egypt na makuha ang kanilang ikalawang panalo sa group stage. Pinataob ng Egypt ang world number 13 Iran sa kanilang unang laro. Kanina, nasaksihan natin ang paghaharap ng Iran at Tunisia kung saan nanalo nga ang Iran in 4 sets. May ilang mga teams na rin ang qualified para sa next round. Kabilang dyan ang world number 3 Brazil na winalis ang Czech Republic kanina in 3 sets. Pasok na rin ang isa pang South American team na Argentina matapos naman ang kanilang 4-set victory kontra South Korea. Bukod sa kanila, nakaabante na rin ang world number 1 Poland, Netherlands, Bulgaria, Turkey at Canada. Denise, ngayon nga ongoing na yung second set kung saan lamang naman ang Egypt 5-2. Pero tignan natin kung makakahabol pa ang ating mga pambato. At isa nga lang ang kanilang nais mula sa ating mga kapatid, yun daw ay ang tuloy-tuloy na pagsuporta para sa Alas Pilipinas anuman ang mangyari sa laro ngayong gabi. Yan muna ang latest mula dito sa MOA Arena. Denise? Maraming salamat, Ian Suyu. Sa iba pang volleyball news, going overseas na si Alas Pilipinas star Alyssa Solomon na maglalaro na para sa Japanese powerhouse na Osaka Marvelous. Kinumpirma mismo ni Alyssa ang bagong development sa kanyang career. Excited na raw siyang makasama sa isa sa mga pinakamahuhusay na volleyball teams. Ang Osaka Marvelous ang defending champions ng Japan SV League. Papalitan ni Alyssa bilang Pinay-import si Sachi Minowa o Jaja Santiago na lumipat na sa Denso Erebus. At yan muna ang latest sa frontline ng sports. Ako po si Denise Tan. Susunod, babaeng naliligo sa sapa, pinagsasaksak ng kanyang bayaw. DPWH Secretary Vince Dizon at Mayor Benji Magalong nadismaya at napamura sa nakitang flood control project sa La Union. At Congressman Kiko Barzaga, sinusubukan daw na makakuha ng suporta para maging House Speaker. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Patay ang isang ginang matapos saksakin ng kanyang bayaw habang naliligo sa sapa sa San Mariano, Isabela. Ang dahilan, sumbongera raw kasi ang biktima. Nasa frontline ng balitang yan, si Mobile Journal, Kayla Makantan. Bandang alas 3 ng hapon nitong Sabado, nang tumawag sa himpilan ng San Mariano Police, si Elias Nato. Naaktuhan niya kasing pinagsasaksak ang kanyang misis na sindang habang naliligo sa sapa malapit sa kanilang bahay. Dahil may kalayuan ng lugar at kinakailangan pang sumakay ng bangka, hindi na nailigtas pa sa ospital ang 40 anyos na biktima na nagtamo ng saksak sa iba't ibang parte ng katawan. Yung tinamo niyang saksak dito sa may bandang leeg, ayon dun sa doktor, is yun daw yung pinaka-fatal. Hindi na inabutan ng mga otoridad ang suspect na mismong bayaw pa ng biktima. Kinilala siya sa alias na Lando, isang construction worker. Sa investigasyon, nalaman na may galit ang suspect sa biktima dahil pakiramdam umano niya ay nagpaparating siya ng hindi magagandang impormasyon sa kanyang OFW na asawa. Hinihiwalayan yata siya ng asawa niya na nasa abroad, di na siya magpapadala ng pera. At pinagsususpect siya nitong suspect
na itong biktima ay nagsusumbong dun sa asawa niya ng mga sabi niya ay hindi naman totoo na ginagawa niya. Sa pagtutulungan ng barangay officials at kaanak ng sospek, naisuko na siya kahapon sa polis na sampahan na ng kasong murder. Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal, Kayla Makantan. Kalaboso ang dalawang lalaki matapos mabisto ang kanilang modus. Magpanggap na online seller ng motor, sabay hold upin ang makipagkitang buyer. Nasa Frontline na balitang yan, si Gary De Leon. Lahat ng sasabihin mo pwedeng gamitin, pabor o laban sa'yo. Hindi na nakapalagpan lalaki na yan nang arestuhin ng mga otoridad sa isang entrapment operation sa Taguig City. Ang modus ng suspect. Maikipagkita po sa kanilang buyer through online, at pagdating po sila nakapag-meet up at nalaman po na may dala ng pera, hold upin po nila. Nadiskubrihan ng mga pulis matapos magsumbong ng isang lalaking na biktima. Ang mura po kasi talaga ng motor. Iniengganyo niya po ako. Nung nakita ko na po talaga yung motor, tapos wala pong plaka. Pagkasa po kasi ng barel, sir, tinutok po sa amin. Tapos, nagpakilala po siya na pulis ako. Huwag kayong papalag. Tapos akin na yung dala yung pera. Sinubukan pa raw nilang habulin ng mga suspect pero hindi na nila ito naabutan. Dito na siya nagsumbong sa pulis na agad namang nagkasa ng entrapment operation. Sa sumunod na operasyon, nadakip ang kasabot ng suspect. Na-recover ang motor na ginamit sa pambubudol pero hindi na nabawi ang 60,000 pesos na natangay mula sa biktima. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Parang props lang kung ituring ng DPWH ang materyales na ginamit sa isang flood control project sa Bawang La Union. Maninipis umano ang mga bakal na ginamit kaya sira agad. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Props eh. Props. Anak ng Dismayado si DPWH Secretary Vince Dizon sa ininspeksyon flood control project sa Bawang La Union. Dike ito ha, dike. Kasamang nag-ikot si Baguio City Mayor at Special Advisor for Independent Commission on Infrastructure, Benjamin Magalong. Ininspeksyon ng proyekto matapos makatanggap ng report sa umano'y irregularidad. Fake news pipe ang tawag yan. Napansin ni Dizon at Magalong na substandard ang mga materyales at minadali ang paggawa sa dike. Ang mga tubo nakadikit lang daw. Pero sa mata pa lang namin ni Sir Benji, kahit hindi kami engineer, kitang-kita mo na substandard to kasi ang ninipis ng bakal eh. Talagang minadali at saka parang may magawa lang. And kitang-kita mo naman, sira kagad eh. Sa datos ng DPWH, aabot sa halos 180 million pesos ang halaga ng Package 5 at 6 ng proyekto sa kahabaan ng Bawang River. Tag ang mga ito as completed nitong Marso pero kitang hindi pa tapos ang ilang bahagi nito. Ilang proyekto rin ang ininspeksyon sa Barangay Anuhan at Barangay Rizal sa Tubao, La Union na tingin nila ay inabandon na rin. Kailangan talaga ng massive cleansing dito sa DPWH and every area I visit, nakukumbinsi ako na yun talagang kailangan mangyari. Ako tingin ko, magamang nagkabayaran na rin dito. Sa gitna ng investigasyon sa ghost projects, nilift na ni Secretary Dizon ang suspensyon ng bidding sa mga locally funded na DPWH project. Iniiwasan daw kasi ang delay sa mga mahalagang project. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Masyadong mabagal. Yan ang banat ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos kaugnay na aksyon ng gobyerno sa mga anomalya sa mga flood control projects. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Nakalusot man sa budget deliberations ang 902.8 million pesos na panukalang budget ng OVP para sa 2026, hindi pa rin ligtas si Vice President Sara Duterte sa banta ng impeachment. Yes, kasi kung hindi man yan matuloy ngayon, 2025, I'm sure mag-file yan 2026, mag-file yan 2027, or even siguro 2028, right before the presidential elections. So this is all about the presidential elections of 2028. Ang tanong, meron nga ba siyang balak tumakbo sa 2028? Wala pang kumpirmasyon si VP Sara, pero nitong Enero, sinabi niyang kinokonsidera niyang tumakbo sa pagkapangulo.
Noong 2024, sinabi niya rin ia-announce niya ang kanyang plano sa 2026. Kasama rin ang tungkol sa politika sa mga napag-usapan ni VP Sara at kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nasa The Hague. May pa-update pa ang bise sa lagay ng kanyang ama. He's okay. Nag-usap kami about politics, nag-usap kami about flood control, nag-usap kami about love life niya. Bago yan, nauna nang sinabi ng defense team ni dating Pangulong Duterte na meron siyang cognitive impairment. Hindi na raw niya maalala ang ilang lugar, pangyayari at maging pangalan ng kanyang pamilya. Sa kabila niyan, sabi ng bise, sa tingin ko naman, merong mangyayaring hearing sa competency. So antayin na lang natin yung mga experts. May banat din ang bise sa aksyon ng gobyerno sa issue ng korupsyon sa flood control projects. Makupad daw si Pangulong Bongbong Marcos. Pag ikaw presidente ba, tapos alam mo na kung anong nangyayari. Tapos nakikita mo na based on the budget kung paano binaboy yung pera ng bayan. Mag-aantay ka pa ba ng komisyon o ng truth commission? Masyado siyang hindi niya alam kung anong gagawin at masyado siyang mabagal. Natanong din ng bise kung pumunta ba siya kay dating Vice President Leni Robredo nang magtungo siya sa Naga City para sa Peña Francia Festival. Nagdesisyon ako na huwag kami magkita para wala nang masabi ang mga tao about former Vice President Leni Robredo. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Magpupulong daw sina Pangulong Bongbong Marcos at House Speaker Martin Romualdez para pag-usapan ang tungkol sa liderato sa Kamara. Habang si Congressman Kiko Barzaga nangangalap na ng suporta para maging House Speaker. Live mula sa Batasang Pambansa na sa Frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Marian, anong usap-usapan dyan? Cheryl, bandang alas 3:30 nga ngayong hapon ay natapos na agad ang sesyon ng Kamara. Kapansin-pansin din na sa pagbubukas pa lang ng sesyon, hindi pa man nailalagay yung maze, ilang segundo lang ay biglang nag-suspend. Hindi nga umabot ang 2 minuto yung buong sesyon. Di tuloy maiwasan yung ugong-ugong ng pagpapalit liderato dito sa Kamara. At isa nga sa matunog na lumulutang na pangalan ay si Deputy Speaker at Isabela 6th District Representative Faustino Boje D. III. Ilang araw nang umiikot ang usap-usapan na papalitan o magbibitiw bilang House Speaker si late Representative Martin Romualdez. Ayon sa source ng News 5, nagtungo si Romualdez sa Malacanang. Magpupulong daw sila ng kanyang pinsan na si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi malinaw kung tungkol saan ang pag-uusapan o kung sino ang nagpatawag ng meeting. Pero hanggang ngayon, tikom ang bibig ng palasyo at ng speaker. Co-equal branch ng Malacanang ang House of Representatives. Wala ring kapangyarihan ng Pangulo na pumili ng susunod na House Speaker dahil pinagbobotohan ito ng mga mambabatas. Pero paliwanag ni Navotas City Representative Toby Chanco, the most important vote is not inside the House of Representatives, di ba? Where is it? Hindi, it's out of respect. Di ba walang gagalaw dito because out of respect doon sa Malacanang. Siyempre, lahat naman kami, we are supportive of the President. Sa sesyon naman kanina, walang nagmosyon na ideklarang bakante ang posisyon ni Speaker Romualdez. Nag-resume ito tapos bigla ring nag-suspend. Nang bumalik, hindi tumagal ng 20 minuto ang sesyon at tuluyang sinuspend. Bukas na raw ng hapon magbabalik ang sesyon ng Kamara. Si Vice President Sara Duterte naman, giniit na dapat nang palitan si Romualdez. Dapat lang talaga. Dahil nakita niyo naman yung budget 2023, 24, 25 at lahat yung mga past budgets natin, nakita natin na it was under the leadership of Speaker Martin Romualdez. Habang lumalalim ang issue, lantaran namang inamin ni Cavite Representative Kiko Barzaga ang ambisyon niyang agawin ang House Speakership. I'm going to take Speaker Romualdez's speakership and I hope Majority Leader Sandro Marcos won't hold it against me or won't stand in my way. Ano naman kayang chance ni Barzaga sa speakership? We're getting the numbers. We have 1 now, 2 maybe, if we're lucky.
Nakausap ko na. Almost lahat sa plenary, nakausap ko na, mixed reaction. Wala pang pahayag si House Majority Leader Sandro Marcos. Pero sabi ng source ng News 5, 3 ang tinitingnang options ni Romualdez. Una ay manatili siya bilang House Speaker, pangalawa ay mag-leave of absence, at pangatlo ay tuluyang magbitiw sa pwesto. Matunog ding posibleng maging Speaker sina House Deputy Speaker Faustino Bojidi, na kapartido ng Pangulo sa Partido Federal ng Pilipinas, Congressman Ronnie Puno at Congressman Albert Garcia mula sa National Unity Party, at si Senior Deputy Speaker at Quezon Representative J.J. Suarez ng Lakas CMD. Wala pa silang pahayag. Cheryl, ayon nga kay Congressman Toby Chanco, kung meron man daw mangyayaring paggalaw sa liderato, abangan na lang daw uli bukas ang sesyon sa Kamara. Yan muna ang latest dito. Balik sa inyo. Marian, doon sa mga 3 pangalan na binanggit mo, ang mga nakukuha natin, may nanalo na raw or may nakakuha na raw ng bilang. So bukas ba ay aasahan natin na posible nga may bago ng House Speaker? Yan nga yung titignan pa natin, Cheryl, bukas sa pagbabalik sesyon ng Kamara. So Wednesday po, hanggang Wednesday lang yung sesyon. So malamang kung meron mang mangyayaring paggalaw, ay bukas po natin yan aasahan. Balik sa'yo. Maraming salamat, Marian Enriquez. Susunod, tambalang Zia Vigor at Charles Lo sa kapatid serye na para sa isa't isa, kinakikiligan. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga. Nag-umpisa na ang weekend kilig na hatid ng kapatid seryeng para sa isa't isa. Pero teka, bukod sa tambalang Chris Rome, nina Chris Sabiahe at Jerome Ponce, kinakikiligan din ang mga young stars na sina Zia Vigor as Charlie at Charles Lo as Gabby. Patunay riyan ang support ng fans sa kanilang online videos na by the millions na ang engagement. Usap tungkol dyan sa pinabasa mo. Tungkol sa time travel? Meron akong kakilalang bumalik sa past. Itigil ang kasal! Ang nangyari? Sino ka ba? At eto na nga po sila mula sa kapatid seryeng para sa isa't isa, Zia Vigor at Charles Lo. Welcome sa Frontline Pilipinas! Hello! Thank you po for having us. Mga kapatid, ako po si Zia Vigor at panoorin niyo po ang Para sa Isa't Isa, ang kwentong magpapakilig, magpapaiyak at mag-iiwan ng marka sa inyong mga puso. Ako naman po si Charles La at subaybayan niyo po ang kwento na kayang tawirin lahat ng timeline para lang sa pinaglalaban niyong pag-ibig. Ini-invite po namin kayo manood ng Para sa Isa't Isa pagkatapos po ng Frontline Weekend dito lang po sa TV5, 5:30 p.m. Yes, and with catch-up airing at 8 p.m. sa Sari Sari. Itong mga makabanggit kayo ng mga pag-ibig eh. Malalaki Parang na sila. may mga experience na. Ay, nako. O, Enjoy baka- ba kayo sa teleserye Yes niyo? po, super fun. Kamusta naman ang relationship niyo with Chris Rome? Well, super professional po nila, of course. And they're really actors and that we look up to kasi magagaling po silang artista. Every time po na may shoot kami, dami ko pong natututunan. Even if hindi ko po sila nakakausap, like just watching them, kung paano po sila mag-prepare for scenes, super dami ko pong na-learn being with them. So I'm very thankful. Siyempre, susunod kayo sa mga yapak nila. Thank you All the po. best. Good luck. At mga kapatid, ang bilis ng panahon. Simula na po ng Christmas countdown dahil eksaktong 100 days na lang. Abay, Pasko na.
Wow! 100 days! Grabe, lapit na! At yan ang mga balita at impormasyon dapat nyo malaman sa araw na ito. Mga balita para sa mga may alam at may pakialam. Abangan niyo ulit kami bukas dito sa TV5, so 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.